Magandang araw mga kasabong. Ito naman muli ang iyong lingkod, si Laban Sabongero. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang mistakes and mishandling going into the pit. So ano yung mga kamalian, ano yung mga maling paghandling ninyo sa inyong manok papuntang sabungan. So mga kasabong, before ninyo kunin yung manok ninyo, na i-travel ninyo yung manok, supposed to be galing po sa lagayan ng manok, ilagay nyo po sa 3x3 ng 5 minutes or more. Para wag ninyong kunin yung manok galing sa kulungan na ilagay ninyo doon sa karton. Para at least magkaroon siya ng pagiging tam or makikita niya yung makalanghap siya ng magandang preskong hangin na nasa labas kasi galing siya ng kulungan, and then makaikot-ikot yan at probably iipot yan. Yan po ang pinaka the best. Bago ninyo ilagay sa karton yung manok na i-travel papuntang sabungan. And then mga kasabong, sa traveling po, tandaan ninyo, arrive before sunset kayo. And then sideways ang posisyon. Huwag yung sa harap. Kasi pag sudden break, and then mabilis, naano yan, parang siso. Pag sa sideways, hindi masyado kasi dalawa ang paa ng manok. Dalawa ang paa. And then comfortable cushion dapat. Ibig sabihin, kung ikaw driver naman, dapat dahan-dahan ka lang para at least yung manok hindi masyadong magkaroon o hindi magkaroon ng stress. Ayan po. So sa cock house selection naman, no direct sunlight. Walang diretsong init para hindi ma-stress yung manok, and then quiet, no? Hindi siya maingay. Quiet yung lugar, and then fresh air. Andun yung labas-masok yung hangin, even though wala siyang aircon. And yan po mga kasabong. Pagka dumating kayo sa sabungan, andito naman tayo. Pag kinuha ninyo sa lagayan, it's either sa karton or sa inyong bag ang manok, kailangan ilagay nyo muna sa 3x3 before ninyo i-cleanse out. Pag sinabing cleanse out, doon na mismo ninyo hilamusan yung manok or ayusin yung balahibo, and then ilagay ninyo sa 3x3. Ang mali doon, pagka nagdating kayo, lagay ka agad sa kulungan. Ayan. Ayan ang mali. Kailangan ilagay muna sa 3x3 5 minutes to 20 minutes before ninyo hilamusan yung manok or i-cleanse out ninyo. Dahil baka may tai yan or baka nagkaroon yan ng yung balahibo. Ayan po. Before ninyo ipasok doon sa kulungan for resting. Ayan po. So ang mali naman sa sinasabing resting ay pagka dapat ang kulungan ninyo mayroong roast yung hapunan. Dahil marami po sa mga kasabong natin na nagpapahinga po sila ng manok na wala pong hapunan. So hindi talaga makakapahinga yan dahil walang hapunan. Yung roast nila, yan po yung parang higaan kung sa tao, yan ang foam. Yan po ang kanilang resting bed. Yung roast, dapat may roast yung hapunan yung ninyo, yung kulungan. Ayan po. Yan po ang mali sa atin, lagay ang manok, wala pong hapunan. Ayan. So, pagdating ninyo, pahinga yung manok ng 5 minutes bago
hilamusan. And then, ilagay sa kulungan na may hapunan. And then, kung ano yung haba ng biyahe ninyo, times 2 po. Pag bumiyahe kayo na 1 oras, ipahinga ninyo ng 2 oras. Ganyan po. And then, mga kasabong, pagka inuulot nyo na 3 to 4 hours, pag hindi pa naulot, huwag nyo nang ilaban dahil nga hindi na po presko yan. Pagka naglaban kayo ng manok, may tari na, dapat huwag ninyong hilamusan ng tubig na. Kasi hinilamusan nyo na doon sa before ninyo nilagay sa kulungan. Tandaan mga kasabong na pagka hinilamusan nyo yung manok, pag hindi po ang rooster na hindi po mag-open yung hackle nila, hindi kondisyon yan or na-intimidate yan. Nyari, basa yan. Kalimitan sa ating mga kasabong dyan, tinarian na hinihilamusan pa rin. Pag hilamos ng ganon, basa rito, hindi po yan. Pag hindi pa naka-open ang kanyang hackle na yan, meaning disadvantage yan. Kasi nga, mawawalan po ng balansi ang manok pag hindi niya, lalo na pag basa ang hackle. Ayan. So, pag walang balansi ang manok mo, pag bitaw mo sa gradas po, automatically, hindi niya makuha yung tuning, yung eksaktong yung lakad niya. Yung fighting abilities niya, mawawala. Ayan po. Dahil, pag binasa niyo yung hackle niya, ma-intimidate, mawawala yung balansi ng manok. So, huwag nyo nang basain pagka may tari na. Supposed to be, binasa ninyo yan, inlamusan ninyo, doon pa lang sa ilalagay ninyo sa kulungan for resting. Ayan po mga kasabong. Din mga kasabong, tandaan natin mga kasabong, pag binasa ninyo yung hackle ng manok, mawawalan po ng balansi yan. Kasi po, there is no definite system ang manok kung hindi nandito po sa balat at saka sa balahibo. Kaya ma-intimidate yan, mawawala ng balansi. Ayan. So pagka nagkahig din kayo, huwag ninyong masyadong anuhin yung manok. Dahil ang manok, alam ninyo yung threshold na ng manok. Sakto lang nagalitin ninyo na aayon po sa kanyang temperament. Ayan po. Tandaan natin mga kasabong, pagka hinilamusan natin, once, parehos din sa tao yan. Pagka nanibago, mag-i-elevate po yung temperature. Magkakaroon po ng lagnat. Ayan. Nagugulat ka minsan, ang manok natin hindi na pumapalo. Bakit? Ay, mishandling. Ano? There is a mistakes doon sa ating pagdala ng manok natin or paghandling natin sa manok. Ayan po. And then mga kasabong, pag nagbitaw kayo, bigyan niyo ng, kasi may linya yan, sa gradas may linya. Ilayo na ninyo. Hayaan nyo na yung manok ninyo na dumiskarte. Huwag nyo nang isipin na raser yung manok ninyo. Hayaan nyo yung dumiskarte ang manok. Ayan. Again mga kasabong ang ating tinatalakay ngayon yung mistakes and mishandling going into the pit. Dapat ang manok sa traveling pa lang, arrive before sunset, sideways position, and din ang comfortable cushion. Sa cockhouse naman, dapat ang cockhouse ninyo, no direct sunlight para hindi mainit. Quiet para hindi ma-intimidate, makakapahinga ang manok. Fresh air. Ayan. So, pagka pinahinga niyo yung manok doon sa kulungan, lagyan ninyo ng roast or pahingahan.
yung kanyang hapunan para makapahinga talaga. Makikita ninyo yan sa mga hindi birbi, wala pong hapunan. So, ang akala natin nakapahinga yung manok natin, hindi po nakapahinga ang manok natin. 3 to 4 hours, hindi mo maiulot, iuwi mo na, hindi presko ang manok. Yan po. And then mga kasabong, i-observe ninyo ang body temperature ng manok. Pagka mainit siya, off ang manok. Pagka ginanin ninyo init, off ang manok ninyo. Kaya nga, huwag na ninyo basain pag may tari na. Para hindi ma-intimidate at mawawalang balansi ang manok. Ayan. Again mga kasabong, maraming salamat pala sa ating mga viewers, sa mga subscriber. Marami ding salamat sa inyo. Sa wala pa, mag-subscribe na kayo. Dahil nga, lahat po ng binibigay natin ay galing po yan sa mga training center. Most especially, galing pa ako ng United States nung nakaraang 4 years later. Maraming salamat po sa inyo.